Inihandog ng Teatro Lasaliano ng De La Salle University, Laguna Campus ang Isang Buhay sa Tambakan sa panulat ng pambansang alagad ng sining para sa teatro at literatura, Rolando T. Bago natin simulan ng palabas, gusto muna namin kayo makisama. Ready kayo, ha? Ready! Pag sinabi naming tam, sasabihin nyo baka na. Sabay-sabay, gets ba yan? Gets ba? Yes! Ang hina naman, gets ba? Gets ba? Yes! Ready kayo, ha? Ready kayo, ha? Tam! Bakal! Tam! Bakal! Bakal! Tam! Tam! Bakal! Wait lang. Parang ang hina, hindi ko kinuha yung energy. Nakuha niyo ba yung energy? Hindi, wala! Sabay! Lakasan nyo pa! Lakasan nyo pa! Gabing-gabi, oh! Okay, game, ha? Energy up! Energy up, ha? Sabay-sabay, ha? Ready? Ready! Ay, hindi ko marinig! Sabay! Ready? Ready! 1, 2, 3, tam! Bakal! Tam! Bakal! Tam! Bakal! Bakal! Galing! 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 Magsisimula na po ang palabas! Tunghayan natin ang tambakan! Palakpakan natin si Roger! Si Mig! Si Hen! Isalud! Si Ann! Hop, hop, hop! Ang Mama! Unang tagpo, may asawa na kabit ang 10 at isang lalaking nagbebenta ng kondom na sensitibo. Ano kaya ang mangyayari sa kanila sa tambakan? Abangan natin. Bigyan po sila ng masigabong palakpakan. Nananahi ka na? Ang aga-aga pa. Ang sarap nga eh. Presko pa. Tahimik na tahimik. Wala akong inaalala ng mga bata. Ilang beses na ako bumabangon ng alauna, 2:00. Nagsasiesta na lang ako pagka panangalian para mabuo ang tulog ko. Ang init na nun. Ah! Sanayan lang naman. Matagal din bago ka masanay, pero sanayan lang. Gaano ka katagal sa bago mong trabaho? Kung makursundahan ako, magtatagal ako. Makakauwi ka pa sa akin ng madalas. Hindi ko masabi, Carissimo. Maski Sabado at Linggo. Tignan natin. Buuin ko bang bata? Damdam mo, buntis ka ba? Ewan. Buuin ko ba? Kung lalaki ba eh? Paano ko naman masisiguro? Eh di, ilabas mo. Kung lalaki, sa atin. Kung babae, pamigay mo. Papasok na ba sa eskwela si Riza? Oo, kailangan na eh. Paano naman si Liza? Masyado pang bata. Kahit pa lista-lista. Alam mo naman yung pinakamabuti para sa kanila. Pag nasa edad na sila, gusto ko silang i-boarding school. Boarding school! Oo, sa Switzerland. Switzerland. O sa England. Yeah, Mike. O baka ron sa munting eskwela sa Quebec na nabasa ko sa National Geographic. Not Gio. Welcome to Tambakan Zoo! Dito natin matatagpuan ang Class A monkey. Singkit ang kanyang mata, kayo manggi ang kanyang balahibo. At grabe, nakakasampung saging daw sa isang araw.
Dito din naman natin makikita ang Class B Monkey. Napakatigas ng kanyang bewang. At sobrang dami daw lisana na iipon sa kanyang ulo na halos 4 na buwan nang hindi natatanggal. At yun ang mga unggoy ng Tambakan Zoo. Balik tayo sa palabas. Kaya ba natin ang gastos? Eh, hihintay naman natin tumanda-tanda yung dalawa. Baka mas lalong di natin kakayanin. Ipilitin. Titignan natin. Eh, bakit naman yung bag ko? Ayun, sa papa. Tatat ng mga briefs mo. Bumili ka na lang ng bago o maglaba ka kung kailangan. Sige, mahalik na ako sa mga bata. Wala pa ka alas 4 ah. Patay ang galos ah. Madilim ka sa labas. May gusto kong sabihin. Problema kasi. Ang almoranas mo na naman. At pag magmamaneho mo ng truck, nagmamaneho ka ng truck, hindi naman sufficiente kinikita mo. Eh, pero ikaw, nakaka 100 or 150 sa pananahin mo sa kapitbahay natin, di ba? Nakaka 100 or 150 ka sa pananahin sa kapitbahay natin, hindi ba? Oo, pero pumapasok na si Riza. Tapos, pati si Liza. Eh, magandang overtime ba sa bago kong trabaho? Hindi ka rin ang umuwi sa akin madalas. Eh, baka umuwi ako. Maskit Sabado at Linggo. Titignan natin. Natatandaan mo si Salud? Si Udud. Oo, natandaan ko si Salud. Si Udud. Dapat tayo na rin nag-asawa ni Salud. Ni Udud ng Biyernes. Barilan. Oo. Kaya ngayon, kailangan na niya magtrabaho ng malinis. Panahon na naman. Social daw kami. Tindahan sa Central Market. Kakatiwalaan mo yung tao doon. Ko, Sige, ano yung problema? pupunta kami sa mga probinsya para makamura sa mga paninda namin. Tama. Eh, paano mga bata? Ano nga yung mga bata? Eh, pwede ko isama si Liza. Ba't nga hindi? Eh, paano si Riza? Isama mo rin. Pumapasok? Ay, hindi na pwedeng isama yun. Yun nga! Oo nga, no? Masasabihan ka pa. Wala. Salita ka pa. Wala na ako gustong sabihin. Ano ba yung problema natin kay Liza? Oh my God! Hindi nga kay Liza! Kay Riza! Hindi ko nga pwede isama sa akin sa probinsya! Teka, sinong pupunta sa probinsya? Ubusin mo na ng kape mo! Matutulog na ako ulit. Pag alas 4 na. Sige, kung antok ka pa, magbukas mo ng kamay. Ayusin mo yung bag ko, hindi ako pwede mali. First day ko. Ano yung babae ko? Liza po. Hindi ako magagawa. Gusto magtrabaho ko. Tapos nasabi sa akin. Liza po. Nakikinig sa akin ang pinakamagandang sabihin ng sikretong ayaw mo kumalat. Asawa mo kasi hindi siya nakikinig! Huwag ka na bumili ng briefs. Dami pa na sa labada. Narinig mo yung sinabi ko? Ha? Wala! Anong oras na? Alis na ako. Hindi ako pwede balik. Nag-kiss ka na sa mga bata. Malilate na nga ako. Ganun na lang. Alis na ako. Isa na lang. Bilisan mo. Pwede ko iwanan si Riza kay Mrs. Orines. Pwede ko naman isama si Liza. Ang problema, buntis ako. Gusto mo yung palaglat? Ikaw. Eh, paano kung lalaki? Ay, imposible. Anong malay mo? Hindi ka marunong gumawa ng lalaki. Arrivederci, carissimo. Ingat! Mahal na mahal kita! Carissimo! Tambakan! Ang susunod na po ay rated D. Ang drama.
nakaraan. Sila Millie at Annie. Iisa ang nanay, ngunit sobrang magkaiba ng buhay. Ano kaya ang mangyayari sa kanila sa pagkikita nila muli sa tambakan? Bigyan po sila ng masigabong palakpakan. Millie, I'm here. I do a look over. Sige. Naku! Millie! Paano mo ko nahanap? Pinadetective kita. Dalahing tanong ng tanong, Rusty. Oo. Alam mo, 6 months bago ka natuntun. Halos magkapit bahay tayo. Inisip ko, pinakamadali ko kayo maiiwasan kung tatabi ako sa inyo. Nalansina ka rin. Oo. Yes, here you are. Hindi mo pa kami pinatatawan. Anong hindi? Forgave you, forgot you, and forcing you to do the same. Oh my God. Tama na yan. Hindi kanya nag-style mo. Why don't you sit? Yan ang upuan. Paano ka nakakapag-tsaga-tsaga dito? Sama talaga ang ugali mo. Nakikita mo na namumuhay ako sa gitna ng matinding kahirapan. Kumusta si Mami? Namatay ng 1 taon. Ang dami niya kasing sakit eh. Pagaling na daw siya supposedly. Pero one night, inutusan yung isang nurse na mag-sneak in ng isang order na lobster na alam mo na bawal sa kanya. Ayun, she choked to death. Oh, my dear my dear sister, how I miss you. Ngayon lang ako nakatawa about that. Ngayon lang. Masyado kasi kami nagulat, alam mo. Tsaka kung anong nakiramdam namin at tanggap namin from our dear relatives, napilitan tuloy kaming seryosohin na kamatay ni Mami. Alam mo, matauhan na lang ako makinig sa komentaryo ni Father Johnny. Daddy Johnny. Ang sarap, sarap, sarap. Ang sarap. Niyang pakinggan. Hindi ko naman alam na ganun kalaki. Unlucky. Unlucky, Daddy John. Ng contribution ni Mami sa mga almond na mothers. Millie, I bet you would have cried too if you felt it. Hindi, if you heard it. Father, Daddy, Oh, ano yan? Father John. Ani? Ani! Patay na po rin si Daddy. Si Daddy Johnny. Tatay natin! Wala na. Oo, patay. Wala na. Oo, patay. Pero hindi pa. Ibigyan mo tayo. Isang dahilan kung bakit inabot na 3 linggo yung puro ni Mami. Nag-message ako kay Daddy. Akala ko nagbukas lang niya magkasama kay Mami sa kahuli-huli ang pagkakataon. O kung hindi man, kaya na wala na sabi mga tao. Alam mo? Nakindi kasi ng utang na loob niya kay Mami kung tutuusin. Sabi ni Mami, ang ganda ng pagsasama nila bago siya tumaba at nagka-arthritis man. Masyado ako tumanda. Nung last 2 years pa sila
Annie. Kumusta si Roger? Roger! Roger! Nakita niyo ba si Roger? Nakita mo ba si Roger? Uunahin ko itong pag-ilan. Pag si Roger ang naumpisan ko, masyado ako magkakaloko-loko. Hindi ko pa nakukwento sa'yo. Pagkano ni Daddy kay Mommy sa Baltimore dahil sa hindi niya. Okay naman siya ron. At bumalik siya ng Pinas na wala na siyang left kidney. Ay, hindi, right! Ay, left kidney, right! Basta wala na siya. The truth is, I got a letter from Daddy. Sa West Virginia na siya at doon na ulit na tumitira kasama yung isang nurse na nakilala niya sa medical school. They met up daw suddenly in Baltimore. The same hospital where Mommy had her surgery. At nabuhay ulit ang pagmamahalan nila. Ang ibig kong sabihin nila, si Daddy at yung nurse ay hindi si Daddy at si Mommy. So they decided na maghiwalay. You still get me? So I confronted Mom with Dad's letter. Nataranta siya. Tapos nagsabi ng totoo. And as it goes, minanipula pala ni Daddy ang pagdadala ni Mommy sa hospital ngayon dahil doon nagtatrabaho si Emily Hancock! Yung nurse, nawalan kang biyuda dahil yung second husband niya divorced at nakasawa ng isang helicopter pilot na sumabog ang helicopter sa Vietnam. You still get me? You still get me? You still get me? You get me, you still get me. 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 Alam mo, Annie? Sa kanya ako pinangalan. Di ba? Kay Emily Hancock. Yung nurse. Ay, Diyos ko! At si Mommy! Walang kamalay-malay. Oo nga. Ganti-ganti lang. What do you mean? Huwag kang tanga. Ang ibig kong sabihin. Natural. Ayun siya. Lalaki! Lucena! Ayoko maniwala! Ayoko maniwala! Maniwala! It's fun! It's fun! Paano ko yun alam? So, siya kami kuminsan. Sosyo? Sosyo. Si Bimboy. Ikaw! Aming dalawa. Si Lexon. Si Stuart. Yung tagakwar. Ah, yung malaki. Malaki. Ang bigote. Sa kanya, Yung paes. si Ernie. Si Ernie? Ang lahat! Aming dalawa. Huwag mong sabihin kasi si Daddy Johnny. Malapit si Father Johnny sa aming dalawa. Pero, napaka-spiritual ng relationship namin sa kanya. Jesus mo po! Nag-asawa yun ng madre. Huwag mo na nga-chismis si Father Johnny. Isa siya sa ilang taong pinagdala ko pa hanggang ngayon. Si Roger naman.
Ikaw pa rin ang mahal niya. Ginawa ni Mami ang lahat ng mga friendship. Pwede niya akong mahalin. Mami, ba't siya ni Mami para makaganti sa akin? Hindi! Mahal ko siya! Kahit sabihin ako! Mahal ko siya! I love him! Magkakaroon kami ng kambal. Pero hindi alam ng doctor kung kambal. Pero alam ko sa sarili ko na kambal. Inopera na ako. Tinalis yung kulabot sa karaniwang lugar. Karoon daw ng infection. After 1 month, inopera ulit ako. Ectopic pala yung isa, ha? Pumatay! Bok, 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 bok. At dinuga. Ako, nandinuga. Muntik na akong mamatay. Napilitan na lang si Nathan. Hi, I'm Nathan. Ang galing ako. Ganun pala. May nakilala si Rod na kamukha mo. After 1 month, iniwanan ako. Hindi ba ikaw yon? Ewan. Noon ko inisip, ipahanap ka. Kaso nagkasakit si Mami. Akala ko mamamatay. Sabi ni Daddy na best na dalhin siya sa US. Kaso alam na natin ngayon na gusto lang niya makitakbo kay Emily Hancock. Yung nurse. Mayaman naman si Mami at marami siyang connection. Ang may sosyo si Daddy. Kaso nga, umasenso siya ng umasenso hanggang hindi na niya kilala si Mami. Hindi. Kung iisipin mo ang lahat, ang laki din na naging kalungkutan sa buhay namin. Kung sakaling, tagpuan mo ang happiness, baka matuto mong magbayad sa amin lahat. Ba't ka ba iyak ng iyak? Wala na akong kailan at matris! 3 taon na ako parang wala sa sarili. At iniwanan pa ako ni Roger. Sumama na sa ibang babae. Ba't hindi ko Anong gagawin ko nun? nandiyan ulit umirap? Gaga! Bakit? Parang asawa ko! Hindi naman kayo kasal. Ibang tukod ko nang kinakasama, Ani. Wala mo. Eh, paano naman mga anak ko? E di isama mo. Ano yung ipago sila? Kaya nga isama mo. The point is, wala nang point ang ginagawa mo. Gusto mong makaganti kay Mami. Gusto mong parasahan ako. Kaya ka lang sumama sa isang super na taxi. Or super na truck Kaya ka lang sumama sa isang taxi driver na truck driver na yun para hiyain kami lahat. At pwes, napahiya nga kami. Iniiwanan pa ako ni Roger! Ano ang sipag babae? Millie, alam mo, hindi mo na kailangan ang ipagtutuloy ng pamumuhay. Squatter dito. Magkakanang, may TV. Sa Pilipinas, dumadami ang kaso ng trangkaso tuwing tag-ulan. Kaya, huling maghugas ng kamay at magsuot ng mask kapag may simptomas. Ingat! Ano ba gusto mong palabasin? Wala. Gusto mo bang sabihin na kailangan kita? Makapabiglang ka kailangan. Iniwanan na ako ng lahat! Wala na ako kasama sa bahay! Wala! Ay, meron isa. Nagtratrabaho ng kung anong corporation. Sapatos yata, o mga gulong, o mga kondo. Ewan ko. Basta, nakikipag. Eh, yun pala eh. Why don't you marry him? Ang hilig mo rin ng magpakasal sa kung sino makursunadahan mo. I have a gut feeling. May babae siya na. Kung mga babae, maraming babae. Mas kaya mo sa detective mo. Magbayad ka ng hitman na papatay sa kanila ng isa.
naman. Kung mali ka, mas malaking pag-asa mo na papakasalan ka niya. Hindi rin. Eh, bakit? Gusto niyang mga anak. Maraming anak na lalaki. Paano mo yung alam? Hindi lang si Mommy at si Roger ang nagtulak sa akin dito. Bigla akong naisip, what a big waste. My life is masyado kong malaya, walang mga kagipitan sa buhay, walang mga obligasyon. Yung mga years ko sa Switzerland at Germany, anong kinahinatnan nun? Isang baul ng love letters. Kung sino-sinong boyfriend, isang collection kung ano, matchboxes. Buhay ko ngayon, it's richer than whatever I dreamed or aspired for noon. Naisip mo na ba kung gaano kasarap ang magutom? Ang magtipid ng todo para makabayad ng sa lahat ng utang? Ang magtrabaho ng buong araw at gabi? Anong libangan niyo? Makipagdadalan ka sa mga kapitbahay. Panoorin mo yung magkasamang nagmumurahan o halos magpatayan, tapos biglang maglalambingan. Watch and ask yourself, kakampihan mo ba yung teenager na namalo ng bote o nananaksak ng kaibigan niya gamit ng balisong? Stand and enjoy ang pinakamakulay na dramang maaaring sumindak sa pinakamabagsik mong guni-guni. Manandula o pelikula na makapagdudulot sa'yo ng ganon katinding magkakasangkot sa buhay at kamatayan. Minsan, may dalawang batang lalaking nagtutukan ng ice pick. Sinubukan ko kawatin! Tinamaan ako sa brasong ito. At muntik na ako mamatay sa dami ng dugong na wala sa akin. Ah! That was the most delicious, daring adventure of my life. Ang galing mo talaga mamarte. Hindi ako umaarte, Ani. Ang tunay na sarili kong ginagampanan ko ngayon. Desperada ka na talaga. Kayahin mo ko. Ako? Tumira dito? Pinakamainam na bakasyonan para sa isang babaeng hindi na nireregla. Ikaw ba? Ako? Ni? Sa ganitong tambakan? Pinaya ko. At nakalaya ang mga malignong nabibilang ko sa kaluluwa ko. Iba ka, Millie. You have darkness in you. Matatag ka talaga. Kaya mong gustuhin ang the worst situation possible and convince yourself na kontento ka so you can prove to everyone else that you're better. Diba ako eh? I'm naturally fragile. Kailangan ko ng oxygen tuwing hihikain. Kaya no, Millie, fear not. Hindi ko kaya mamuhay sa feeling na squatter dito. Ibahan mo! Imposible! Kung ganun, maghiwalay na tayo at huwag na magkita maski kailan. I will visit you sometimes naman.
tayo magkamkam? Matagal na tayo magkambal. Paalam, honey. Hindi ba tayo magbe-beso-beso ng pisngi? Isang nakaditiring ritual ng altas sosyedad na matagal ko nang kinaligtan. What? What? Goodbye, Mrs. I know someday you'll see what a miserable, 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 miserable life you've been living. At doon nagtatapos ang pagkikita na ng Juliet Ani. Susunod, ang palabas na ito ay rated G. Pwedeng manood ang mga bata! Makinig kayo ng mabuti. Palakpakan ng Tambakan Show! Buhay! Tambakan! Hindi kamalasan. Kung handang sumakay sa gawang tarantado, huwag ka lang magpagago. Kung wala kang pera, hindi rin problema. Limagnakan ka lang. Sa buhay, tambakan, laking kaligtasan sa lahat ng batas. Halina't subukan ang aming tambakan kung gustong layuan bawat kakayupan. Ayoko ng paloko. Palaging kailangan mahusay sa lamangan. Mainam siguro, hilig mong mahulog. Sa gaya kong tao, ibang kailangan tato. Kung dapat layasan sa buhay ng bakal. Huwag kang maparito kung ayaw mong mapito. Ang buhay ko'y bakit, palagi ng pangit. Akin ang kutsilyo ng mahiwa ito. Panay kamalasan, umaga at hapon. Tugoy puro lason. Ay! Kailan magbabago ang binabata ko? Nang di ka maloka at nung tumino pa, buhay sa tambakan ang inyong porbahan. Bigyan po ng masigaw mong palakpakan! Buisit, di na dumating si Remedios kahapon. Hintay pa ako ng hintay. Dumating ang mister ko bago magapunan. Ay, buti na lang nakapagluto ka bago siya dumating. Dumating si Remedios mamayang hapon, sabihin mo sa Lunes na siya bumalik. Tingnan ko, Aling Meli. Pustahan tayo. Nabugbog na naman ang Remedios ng asawa niya. Habang lalo ang gorgonyo ng delivery truck ng Pepsi Cola. Sinuspindi na manager. Mga 5 linggo yata. Hindi daw nakita ng gorgonyo na ang delivery truck. Ayun. Ayun, sinuspindi nga ng manager nila. Eh, naalala mo yung restaurant ni Remedios? Diba? Hindi naman nakita dahil sa rayuwa niya. Hindi na daw gaano may kilos sa mga binti. Pero, ang gorgonyo naman, patuloy sa kalalaro at kaiinom tungkol sa butika. Eh, ang masama pa ka mo, huwag tayo magpunta sa restaurant ni Remedios. Inaaway na dumindi ka sa mga asawa niya. Aba, Diyos ko! Aba, Diyos ko! Hindi ba niya alam na si Remedios ang nagpapalamon sa kanya at sa 8 anak nila? Kami pababakan siya sa trabaho. Kaya alam mo, Aling Mel,
Mang Heli. At tao siyang maaasahan sa lahat ng bagay. Tamang asawa ko. Paalala mo ng paalala. Huwag ka na makikipagtrabaho sa mga tarantado ka ngayong mga. Hindi nakinig sa akin. Hindi nakakapagtakang napatay din sa bandang huli. Patuloy po ba naman, pagtangkaan ng bahay ng negosyanteng Amerikano doon sa Dasmariñas Village, dadagwala ka sila. Low security na hindi nalakot na lang. Kaya ngayon, kumayat na lang ako ng kumayat para mapakain ng mga anak ko. Alam mo, Aling Mary, tuwa nga ako kasi magsisosyo tayo sa ating negosyo. Nasa inyo ba ang kapatid mo? Oo! Andun pati misis niya. Ay, ito pa sa'yo. Dumating din yung pinsan ko. Galing Albay. Di ko ba alam? Bakit sa akala nila, mas mabuti daw dito manirahan. Mahirap na rin daw ang boy sa probinsya. Hindi ba nakuha ang kapatid mo sa pabrika ng tela? Eh, ang gusto daw, yung nakapagtapos ng college. Sabi ko nga dyan sa kapatid ko, dapat inaasikaso niyo yung pag-aaral niyo dun sa Albay. Kasi yung panood na lang na panood ng Mayon Volcano, gusto pang mag-artista. Extra-extra, ayaw naman kunin ng director dahil sa postiso niya. Pag ito natatanggal, tumibig ng talent sa Excel. Kailangan ba niya ng pera? Sino ba namang din na nangailangan ng pera, misis? Gaya ngayon. Tigdas si Bempang. Kailangan dahil nakita ko sa Periculture Center. Nasa inyo, baka mo. Ang kapatid ko? Oo! Sa'yo na idagdag mo dun sa 10 saging mo kada araw. Papuntahin mo nga rito. Makapananghalian. Teka, ano na bang bigay mo sa kanya? Noon, 500 lang. Pero, pagkapag tumuling baby nila, ginawa ko ng 1K? 1K! 1K! Siyosa ka na dyan, 1K. Si Aling Meli, di ba sabi ko, nasa hospital si Bembeng, tapos may mga gamot sila, syempre dami ng babayaran. 1K, kayang bayaran lahat ng mga yun. Saan yung tumatulong na nga ako Ay, eh. ka nagagalit. Aling Meli, ang asan lang, nung wala kami sa mga araw na ko. Tapos, pinapabili siya doon, sa pabrika ng tela. Tapos isang HG. Pero wala kaming trabaho ron para sa kanya. Wala ka siya trabaho doon. Sige, bibigyan ko ng 2K. Gawin mong 10K. 10K! 10K! 20K na yun sa isang linggo. Magkano na yun sa buwan? Talo pa niya ng Eh, opisina. parang di na siya kumuha ng ibang trabaho. Dagdag mo na nga doon sa 10 saging. O, ilan din na saging kada araw? Iisipin ko, pero hindi ko siya mabibigyan ng higit sa 40K. Gawin mong 60K. 45K! Last na yon. Sige, 45K! 45K! Okay na ito. Sige, special price ko na para yun sa'yo. Kasi ang bait-bait mo sa akin, di ba? Ay, teka. Yung pinsan kong galing Albay. Sa'yo na dito. Tama na. Ayoko na ng ibang sakit na ulo. Parang 2 in 1. Oh, di ba? Isama mo na rin ako. Sige na. Alam mo, Aling Meli pala siya. Kamukha ni si Because Soto. Oh, di ba? Ay, Gano? Patanda. 26, pero mukha siyang 18. Oh. Gano? Kataas. Mataas, misis. Mga 16! Gano kalaki yun? Kalaki? Ang Paa 14 inches. Sige na nga, pero huwag muna kayo kukontrata sa kanya, ha? Oh, pero sige na. 12 na saging. Sige, per week. Tuloy! I'm just a bachelor. I'm looking for a partner, someone who knows how to ride without even falling on. Gotta make it find the road, takes me to my limits. Girl, when I break you off, I promise that you won't fall again on.
Gusto ko tahimik lang. Gusto ko ako yung maingay. Maingay ka ba? Good. Tingin nga ng paa mo. 14 inches! I like that! Anong araw pinaka-pwede sa'yo? Okay ba sa'yo yung Tuesday at Thursday? Oh my gosh, parang pawisan-pawisan ka. Kumali mga kami sa dentro mo. Sige, magpapag ka na. Promise that you won't forget all. Suot mo na nga ulit kami sa dentro mo. Oh my gosh, naging inmate ka ba dati? Sorry ha, pero ayoko nang may tattoo. Nandidiri ako. Sabihin mo na lang kay Salud, umayaw ako. Bakit ka na? Promise that you won't forget all. Sa likod ako nagdaan. Nakita ko may bisita ka. Sino yon? Hindi ba yun ang pinsan mo? Narinig ko ang pinsan ko. Pero alam mo kanina, nung pag-alis ko, mas dadaan sa akin sa may kalye. Di ba dito sa bahay? Anong tinanong sa'yo nung mama? Dami eh. Pero tinatanong kung dito nakatira si Mang Hen. Eh, oo ka mo. Tinatanong kung ikaw daw ang asawa ni Mang Henny. Eh di ikaw pa ang puntahan. Tinatanong kung may anak daw ba si Mang Henny. Eh sabi ko, nakikipaglaro sila, Riza at Liza! Doon sa butikan. Alam mo ba kung bakit siya nag-investiga? Hindi. Ikaw ba? Hindi. Sinagot ko na kasi ito naman. Ay, ang pinsan ko. Bili. Ayun yung sinasabi ko kamukha ni Vika Soto. Oh, diba? May tattoo ba kahit sa katawan? Wala, di ba ayaw mo lang ganun? Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Kayo. Hindi siguro magandang inisip niyo tungkol sa akin eh. Eh, kung ibenta ko yung mga kamag-anak ko, paano mga ako nagbebenta ng pawilis sa talita? Eh, pero alam niyo, madaling magsalita ha kung hindi kayo gipit na tulad ko. Turuin niyo ba naman? Ang bata-bata ko pa eh, biyuda na ako. At kahit naman buhay pa ang santo ko, hindi mo maaasahan ang pagkakargador niya ng piyer. Kaya nalulunod yung tao sa pagwawalang hiya. Isaksak ka naman ng malas. Pangalawang trabaho pa na yung patuloob bahay. Doon sa Las Marinas Village doon sa Amerikano. Tanyo, napatay ka agad. Mabagal kasi sirkulasyon ng dugo sa utak. Eh kung hindi pa sa akin, paano mabubuhay yung mga anak ko? Lahat ng trabaho, pinapasukan ko. Lahat ng oportunidad, pinipiga ko. Nag-aaral ko ngayon yung laki kong anak eh. Parang masenso naman kahit pa paano. Eh ang kaso ligwak, pagbabenta nyo sa isang van, pensil pa rin hanggang ngayon, Diyos ko. Nagmahal na yata sa kabubuhan ng kanyang ama. Kuno na lang talaga kapalagay ang loob kami Aling Nelly. Sabi ko sa kanya, ang tagal-tagal ko nung gusto makapagnegosyo. Aba, interesado pala. Mag-aalagay raw siya ng puhunan basta bahala magpatakbo. Diba? Pag nagkataon talaga pagbubutihan ko. Hindi naman pwedeng dito na kami sa tambakan habang buhay, hindi ba? Ay, pero punta. Gipinamit na, gipinamit! Tambakers, tara! Salud on the beat, yo! Ako at mayaman talaga magkapagay sa parada ng buhay sila ang magkakabay. Pinunta ang mayaman at may puso ang pobre, ang mayaman ang silat ang mahina
ay rated K. Ang tagpo ito ay sponsored by Condom na Sensitivo. Napakalamig ba ng gabi nyo? Enjoy it with Condom na Sensitivo. May jingle kami. Tandaan nyo pa guys, Sabay-sabay ha, sumabay din kayo kung alam nyo ha. 3, 2, 1, sing! Condom na Sensitive! Everybody! Condom na Sensitive! Sponsored by Henny Corp, patent pending. Bang responsibly ha? Isay pa, sir! Ay, sarap ng palito mo. Siyempre. Kahit kulang sa gamit, Oo. hindi ba pwede magdagdag eh. Kailangan umaya ko sa mga kapitbahay. Alam mo na, Ano? hindi ka ba ang ibig kong sabihin? Nainam? No. Ako ba? Ano pa rin? Only time for to tell you. I'm champion. Ano nga bang pangalan ng asawa mong isa? Oh, you mean, ito lang? Petula. Yun ang pangalan. Tama. Ang tunay na pangalan. Tama. Kumusta naman si Petula? She's doing alright. Ibig kong sabihin, nakakupagpara ba sa akin? Not even the best news. Ikaw ha? Gusto mo ng isa pa Maybe say, sa umaga? maybe. Pagod ka ba? Ah! Ay, sorry. Maybe watch it. You've changed. Basta, ibang level ka na. Mas masarap ka na. Ay! Natutuwa nga ako eh. Thank you. Sobra nga kanina. Ikaw, Ano? natutuwa. Natural. Sigurado ka. Here we go again. Here we go again! Sabay daw! My gosh, I love this kimono. Cherish it. Palagi kong isusuot pag ganitong okasyon. Hindi ako galit kay Ani na sinabi niya sa'yo kung nasan ako eh. Salamat naman. You didn't waste any time coming here. Alam mo, hindi ko nagugustuhan ng ideya ng pagtira sa Panama. Sa 4 na taon, masasanay tayo ron at hindi magsasawa. Sigurado mawiwili si Marisa at Liza. Kaso, 2 weeks pa bago umuwi si Henny. Mag-iiwan na lang ako ng magandang goodbye letter. Maintindihan niya ako. Roger! Roger! Nagtulog ka na. Magpahinga ka. Bukas, magsisimula ang ating paglalakbay. Halos madaling araw na. Naghihintay ang daigdig
para magsaboy ng mga biyaya sa mga kaluluwa nating nanlulupaypay. Mahal na poon, pagpalain mo ang aking tahanan, ang aking mga anak. Pagpalain mo si Henny. Tulungan mo siya makahanap ng babaeng higit na karapat dapat para sa kanya. At mahal na poon, maging kapalaran kung magwakas pa rin sa pagdurusa ang bagong buhay kong ito. Mother ako at manugod kong tatanggapin ng kamatayan ng isang santa at martir. Bago ko magsimula, kailangan ko ng isang miyembro galing sa audience. Sino kaya pipiliin ko? Ikaw, ate. Sumama ka sa akin. Anong pangalan mo? Ano po ang pangalan niyo? Mika, ulit sa akin, Mika. Kailangan ko ng kainuman dito. Sa kuwan, mga kainuman! Ngayon, Mika. Meron akong isang mahalagang tanong para sa'yo. Huwag kang magsinungaling, ha? Gin o ram? Ikaw, Queen. Sige, ram tayo ngayon. Ngayon, Mika, tawagan kita dito kasi kailangan kong yung payo. Bago magsimula, mag-shot muna tayo. 1, 2, 3. Mika, huwag kang magugulat sa sasabihin ko sa'yo. Hindi talaga ako mahirap. Ang idea ko to, kumuna sa isang tambakan. Gusto ko kasi masawsaw sa buhay ng klase ng tao nang sinusulat ko para sa isang script sa pelikula. Ang dami kong ginawa para maintindihan yung buhay nila. Tayo ako ng barong-barong ko dun. Sumali pa ako sa isang gang. Nang matakot ate. Tapos na ako sa buhay na yun. Ikaw, sir, mukhang galing ang gang. Halika dito! Sir, ano pangalan niyo? John Vic. John Vic. Sa'yo naman, Ram o Gin? Gin. Sa'yo, Mika. Ram. Tapos sa'yo, John Vic. Gin. Alam mo, Gin, Mika eh. Shot kayo, shot para sa gang violence! Shot! Ay. Alam mo, nung iniwan ko yung gang life, binenta ko yung barong-barong ko. Tinuruan ko magtinda ng candy sa isang istasyon ng Pantrangco. Candy para sa'yo. Pero munting paalala na bawal yung kainin sa loob ng tanghalan. Maraming salamat po. Ang problema sa paninda ng candy sa isang istasyon ng Pantrangco, naluluma ako sa mga judges anyos. Kaya, naging bouncer ako sa isang massage parlor. Ikaw, sir, mukhang palagi nasa massage parlor. Totoo ba hindi? Hindi ba mukha niya mukhang palagi nasa massage parlor? Ngayon, may isang customer doon. Pulutong ng may-ari ng pulutong ng taxi. Gawa akong driver. At doon pumasok si Lily sa isa. Oh, Mary. Alam mo si Lily, chinitang mestiza. Sobrang ganda. Bite size. Ikaw, na-inlove ka na ba dyan, Vic? Ikaw, Mika, na-inlove ka na ba? Taas ng kamay, sino na-inlove dito? Sino na-inlove dito? Wala, konti lang. Ikaw po, na-inlove ka na.
Halika dito. Gusto ko maintindihan yung buhay ng taong hindi nai-inlove. Halika na. Isang upuan para kay ate. Ate, what's your name? Ate, hindi nai-inlove. Fiona. Fiona. Jean or Ram? Ngayon, Jean tayo lahat dahil Jean ang aking favorite. Alam mo, tanda ko pa yung kanta sa radyo nung nag-meet ko si Mili nun. Wala na akong magawa. Mark! Umuwi ka na, baby. Ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap kita. Ay, wala, Mark. Shot para sa pag-ibig. Ngayon, nakaparada ako sa isang kanto ng EDSA at Tito Ason. Iiyak ako sa isang tabi. Ang laki! Wow! Nakakulot pala ako ni Mili. Ang akala ko, gusto niyang sumakay. Ay, palibasa, nabaka siyang sanay sa prangkahan. Alam mo sabi niya sa akin? Alam mo yung sabi niya sa akin? Ito ang sinabi niya sa akin. Gusto mo ng good time. Paano ako tatagi sa good time? Kalaki na naman ako, di ba? Siyempre ginawa ako, inuwi ko si Mili. Kaibigan kami. At sa sobrang good time namin, nagkaroon ako ng mga anak. At alam niyo naman po kung may mga anak na kayo. Shot para sa mga anak. One, two, three, shot para sa mga bata. Alam mo, dahil sa mga bata, hindi ko masasabi malaki pa rin ang hilig ko, kagaya ni Mili, sa pamumuhay squatter. Kaya nga, ito ginawa ko. Kumuha ko ng isang malaking penthouse sa Ermita. At umuwi na ako kay Mili minsan, makalawa sa isang buwan. Ang malupit doon, nung binili ko yung penthouse sa Ermita, yung magulang ko lumipat sa Central America. Yung bahay nila sa Magallanes, sa akin na. Anong gagawin sa dalawang bahay? Ikaw, anong gagawin sa dalawang bahay? Ibenta. Malapit na ako. Ginawa ko, pinaupahan ko yung bahay sa Magallanes sa isang group na ako. Talaga yung negosyo ko na. Alam mo yung pinagayanta ng kumpanya ng grupo ako? Alam niyo? Kayo alam niyo? Napaka-sensitibong condom. Ikaw gusto mo ng kondo? Kondo para sa'yo. Dalawa. Alam ko, pagkamitin mo na landig eh. Kondo. Ito Fiona. Para sa'yo. Laging tatandaan, bembang responsibly. Alam mo, yan ang jingle para sa mga condos na Lorden! Alam ka na! Ay! Tandaan niyo pa yung mga kanina. Tandaan niyo pa kanina. Ngayon, ituturo naman namin sa inyo ha. Kayo, kondom. Kayo naman, kondom. Sabay-sabay tayong kondom na sensitive. Ready ha? Ready ha? With hands, with hands. Go! One, go! Kondom, kondom, kondom na sensitive. Isa pa! Kondom, kondom, kondom na sensitive. Bembang responsibly ha. Thank you! Ako nag-isip doon, Alam mo, yung mga condoms namin, perfect for Filipino sizes, perfect for Filipino palates. Meron kami ube flavor, durian flavor. Punta ka sa www.anycorp.com. Alam mo kasi, ngayon, plano ko talaga, umuwi kay Mili ng mas madalas. Kasi palagi na sa labas para sa trabaho. Pero isa rin to eh! Isa rin to! Ang isang babae, panayang parinig sa akin, napakasalan ko siya. Honey, pasalan mo ako, please. Malayo sa isip ko. Dahil, magpapakasal lang naman ako, pakakasalan ko si Mili. Sa oras na nagdala siya ng magaling. Stay. Mili. Mili.
Okay ba? Okay ba yung plano mo mga pare? Sige, one for the road. Shot tayo for the road. Biguan sa buhay tambakan. Maraming salamat sa akin mga kaibigan. Ang natin, bali yung bumalik sa kanya po. At dahil umuwi kayo ng, at dahil ayaw ko umuwi kayo ng walang souvenir, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, syempre para sa'yo, sir. At syempre di ko kayo nakalimutan, kondo para sa inyo. Thank you. Sir, kailangan ko. May marami para sa inyo. Ano ba yan? Sabi nga ng mga katanda, basta may butas, may bukas! Yan! Hoy! Ang bakit? Last scene na! Ano, ayusin niya na! Aling Nally! Pinagbenta ko na yung tirahan ko para sa ano? Para dun sa renta natin, dun sa may Central Market. Puntahan natin. Oh, saan ang punta mo? Kailan ka naman babalik? Hindi na ako babalik. Bibiro ka no? Sige nga, babalik ka? Hindi na ako babalik. Kailanman. Punta kami ng mga bata sa Panama. Magdadalhan kita ng postcards. Pwede naman sa Honolulu. Eh, paano yung pinag-usapan natin? Anong usapan? Tindahan sa Central Market! Nag-deposito na ako kagabi ng renta natin, di ba? Maghanap ka ng ibang kasosyo. Kausapin mo si Mrs. Solines. Kausapin mo yung may-ari ng botika. Oh, baka sila may Diyos. Interesado. Ako namang, pinakita ko na sila bago ko tayo kausapin, di ba? Alam mo, wala silang kumpiyansa sa akin kasi kilala nila yung asawa ko. Wala na akong magagawa ron sa lugar. Galit ka ba? Galit ka sa akin? Galit ka sa kapatid ko, sa pinsan ko? Ay, Beli. Alam mo namang matapat lang sa'yo, hindi ba? Hindi ka naman chinichismis kahit kanino. Hindi naman kami nagbibitaw ng isang salita labot sa'yo. Nakikinig ka ba? Hindi. Hindi ka aalis. Hindi ka aalis. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Hindi ka aalis. Itong kaka na to. Ano ka ba? Anim. Hindi mo kami pwede. Ikaw lang tumulong sa akin. Hindi mo kami pwede mo. Salud. Ay, kawawa kong salud. Tingnan mo ako. Lubos akong tumatanaw sa'yo ng utang na loob para sa 6 na taong nakalilipas. At isinusumpa akong gugunitain kita saan pa man ako mapadpad. Ngunit kailangan ko ng umusat sa Lord. Kailangan ko na umusat. Wala na nga kami tirahan ngayon eh. Dineposito ko dun sa tindahan natin. Maaayos ang lahat! Maaayos ang lahat. Isinusumpa ko. Lalo si Roger na yan. Kunin mo nga yung mga bata na sa botika na nagpapaalas sa mga amiga nila. Bilis! Salud!
I'm here! Are you ready? What are you wearing? It's Vivian Westwood. You like it? Looks alright. Millie! I'm here! Ano, isasama ka ba sa amin ni Roger? Nilipat ako dito. Sinunod kong payo mo. Kaya heto ako. Handa na makisalamuha sa feeling na squatter dito. Ay, ang sama ng dating mo! Aking kapatid! Ay, kakapal! Pupunta kami ng mga bata sa Panama. Ikakasal kami ni Roger sa Honolulu. Roger! Bakit ang si Roger Millie? Wag mo yan! Pinabalik sa yung lugar na ito! Isa pa, bahay ito ni Henny. Sasama ko kay Henny! Hindi mo kakilala si Henny! Oh. Ano yan? Wait! Ah! Hindi ko makuha! Gamit ako ng Yodasimo. Yan ang paborito niyang pabango. Hindi. Pati! Paano mo yun nalaman? I was with him last night. Nasaan kami magsalibin? Nasuspend ako ng babae siya. Kaya pinaspay ko sa detective ko. Di ko pa nalala yung lalaki na maraming tattoo sa likod. Oh! Roger? Roger? Wow! Now that's what I like. I like him bored. I like him dirty. I like him filthy. Poverty turns me on. Salamat, Annie. At isinoli mo sa akin si Roger. Kung gusto mo tumira rito, ikaw ang bahala sa buhay mo. Tawad ko rin ka sa akin. Ano po nag-drama niyo ni Henny? Paano mo nabusin ang aking kapatid? Nakalayan na ako sa wakas sa pagkakagapos ko sa'yo. Mamuhay ka rito hanggang magsama ka! Roger! Let's go! Well, she's gone. Yeah? So what? You know what? That was just out! Nananahi ka na? Ang aga-aga pa. One, two, three! Parang libre ang buhay at panay na kasamaan. Hindi pa kayo nasasanay sa silong ginagalawan. Harap ninyo ay itong harap
Kahit ay subaybayan mula sa syudad o baryo, panay na magugulot na. Paglalong na sa inyo ang tao, sadyang garapal naman, hindi na kayo matatalo.